Dead on arrival sa ospital ng isang babaeng rider matapos itong mabangga at takasan ng nakasagasa ritong suspect sa Hermosa, Bataan. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Dead on arrival sa Orani District Hospital ang isang babaeng rider matapos itong banggain at takbuhan ng isang van alas 3 kanina madaling araw sa Roman Superhighway sa Barangay Mambog, Hermosa, Bataan. Ayon sa investigasyon, habang patungong Dinalupihang Bataan, ang dalawang sasakyan mula sa Orani, ang single motor na minamaneho ng biktima edad 25 anyos at isang van na di naplakahan, nabangga umano ito ng van ang likurang bahagi ng motorsiklo dahilan upang mawalan ng kontrol ang biktima at sumemplang sa karsada. Isinugod ang biktima sa Orani District Hospital, subalit idiniklara dead on arrival ng attending physician. Tumakas naman ang van patungo sa direksyon ng Pampanga. Patuloy ang isinasagawang follow-up investigation ng kapulisan para sa pagkakakilanlang ng suspect ng sasakyang sangkot sa naturang aksidente. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang miyembro ng pulis sugatan matapos saksakin ng ilang bisis ng suspect sa Purok Lacson, Barangay Caliban, Bayan ng Morsia, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Judicis Catalugo, Public Information Officer ng NOCPO, ang biktima isang police staff sergeant na miyembro ng City Drug Enforcement Unit ng Bacolod City Police Office at residente ng nasabing barangay, habang ang suspect kinilala na si alias Roland, 29 anyos, residente ng Purok Super 1, Barangay Pandanon, Bayan ng Don Salvador, Benedicto, Negros Occidental. Ito ang mayroong nangyaring komosyon sa labas ng bahay ng nasabing pulis sa pagitan ni na Roland at alias Tuyo, na kung saan lumabas ito ang biktima sa napumagit na, subalit binalingan ito ng suspect at sinaksak ng ilang beses. Dinala sa Morsia Health Center ang nasabing pulis bago na-transfer sa Bacolod Adventist Medical Center dito sa lungsod ng Bacolod. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon o hot pursuit operation ng Morsia Police Station para maaresto ang nasabing suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Cordillera. Iniulat ng Department of Health Cordillera na may 4 na bagong karagdagang kaso ng fireworks-related injury sa Cordillera Region as of December 28, 2025. Dahil dito makyat na sa 11 ang kaso ng fireworks-related injury sa rehiyon mula December 21, 2025. Sa lalawigan ng Kalinga may pinakamaraming kaso na abot sa 5. 3 sa Abra, 2 sa Baguio City at 1 sa Apayao. Karamihan sa mga naputukan ay pawang kalalakihan. 4 sa mga naputukan ay dulot ng paggamit ng boga. 3 ang dynamite, rebentador at plaplat, tig-1 5-star at 1 hindi pa malamang uri ng paputok. Samantala, binasak naman ng Apayao Provincial Police Office sa mga nakumpiskang pinagbabawal na boga ng mga personnel ng Luna at Kalanasan Municipal Police Stations. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Apayao Provincial Police Office Deputy Provincial Director for Operations, Police Lieutenant Colonel Cesar Manlong, sa koordinasyon sa Provincial Explosive Ordnance Disposal Unit, Luna Municipal Police Station at Bureau of Fire Protection. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Timbog sabay basta operasyon ng 2 kalalakihan matapos silang magbenta ng iligal na droga kapalit ng mark money sa pulis na nagkunyaring buyer. Batay sa ulat ni Police Major Ferdinand Rivera, ang acting chief of police ng Orbis Tondo, Pangasinan, bandang alas 7:50 ng gabi ng ikasang operasyon ng kanyang mga tauhan laban sa mga suspect na kapwa may edad na 45 anyos at residente ng nasabing bayan, at nakabili ng 2 plastic susoy na naglalaman na hinihinalang Cebu
kapalit ng marked money kaya agad silang inaresto. Ang nakumpiskang illegal na droga sa mga arestadong suspect ay tumitimbang ng 1 gramo ng may street drug price na 6,800 pesos. Kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2000 itong kinakaharap ng mga suspect na ngayon nasa kustodiya ng Orbis Tondo Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ng otoridad sa Pinabakdaw, Samar ng mismong tauhan ng pulisya ng Pinabakdaw ang isang individual na lumabag sa batas laban sa iligal na pangingisda. Naglunsad ang Seaborne Patrol Operation ng kapulisan sa karagatang sakop ng Barangay San Isidro, Pinabakdaw, Samar kahapon Disyembre 28 dahil sa impormasyon ng iligal na pangingisda. Ayon naman sa report ng Kalbayog PNP, ang nasabing operasyon na nagresulta sa pagkakaristo, isang nakilalang si alias Chas, 32 taong gulang. Kinumpiska ang mga kagamitang ginamit sa pangingisda. Kinumpiska dito ang isang bangka at 6 na pirasong alimasag. Nakumpiska rin ang isang buong lambat ng isda na tinatayang may halaga na 500 pesos. Inatasang magbayad ng kakulang multa ang naristo alinsunod sa Municipal Ordinance. Samantala, ang bangkang dimotor, mga nahuling isda at alimasag at ang mga kagamitan sa pangingisda ay pansamantalang dinala sa kustodiya ng Municipal Fisheries Law Enforcement Team para sa kakulang dokumentasyon at wastong disposisyon. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.